Pare, Pre. mukhang malalim iniisip mo ah. Hindi naman pre. Wala, ayoko lang doon sa loob. Papahangin lang. Parang may problema ka yata. Pare, hindi ko na kung paano pagtatapat kay Shay na hindi kami magkakaanak kahit kailan. Pare, ano ba sabi ng doktor? Ano bang pwede daw i-take na gamot para makabuo ka? Baka naman may iba pang paraan. Baka naman marami pang paraan para dyan, pare. Pare, ilang doktor na yung pinuntahan ko eh. Paulit-ulit lang, pare-pares nila sabi. Kaya anong balak mo ngayon, pare? Hindi ko nga alam pare kung paano pagtatapat kay Shay. Gusto pa naman magkaanak. Baka pag sinabi ko, iwanan ako nun. Alam mo namang mahal na mahal ko yun. Pare, ano balak mo ngayon? Hanggang kailan mo ba itatago yan? Bahala na pare. Mick, sigurado ka na ba dyan sa pinakasalan mo? Bakit? May problema ka ba kay Shay? Ewan ko. Iba lang talaga ang kutob ko dyan sa babaeng yan. Akala mo kasi kung sinong pino kumilos. Pero panigurado ako, nasa loob ang kulunyan. Babalitaan ko, ang dami na daw na naging lalaki yan. Alam mo ikaw, palibhasa kasi matandang dalaga ka, kaya lahat ng chismis dyan sa labasan, na-absorb mo. Hindi mo naman kailangan na magustuhan ako para sa kapatid mo. Hindi kita asawa, hipag lang kita. Concern lang ako sa kapatid ko. Sana nga, mali ako nang iniisip sa'yo. Tinan mo yung kapatid mo, Mick. Sobrang bastos. Walang modo. Dapat yun dito pinaparis sa bahay niyo eh. Pakilamera masyado. Huwag mo nang pansinin yun. Matandang dalaga nga eh. Tsaka, hindi mo ako naniniwala dun. Sa'yo ako naniniwala, ikaw ang asawa ko eh. Kung ano man ang sabihin nila, at kung ano man ang nangyari noon, wala na akong pakialam dun. Basta ang mahalaga iyo ngayon. May isang request lang ako pag nagkaanak na tayo. Gusto kong lumayo dito, umalis dito sa bahay na to. Bumukod na tayo para tahimik. Sige. Kahit anong gusto mo. Pare, sa'yo na to. Uy, Nilalasing mo ko ah. pulang-pula ka na. Kaya pa ba? Sarap ng tangagay mo eh. Di ba? Mas okay dito kaysa doon sa loob. Kasi kanina, painit to. Kaya, mas okay tayo dito sa labas. Kaya nga pare. Salamat! Parang tumahimik ka yata. Pare, hindi mo alam kung gaano kasakit na hindi ko mabibigyan ng anak yung asawa ko. Hindi ko mararanasan maging ama. At hindi ako magkakaanak na galing sa akin. Alam ko yung pinaghuhugutan mo. Kaya, alam ko ang nararamdaman mo na may parang kulang dyan sa pagkatao mo. Ikaw pare, kahit kailan, hindi kita narinig mag-complain.
Wala kang asawa. Wala kang syota. Wala kang anak. Pero ang cool-cool mo lang. Sana ganyan din ako, yung kayang tanggapin lahat yung sitwasyon sa buhay. Alam ko nung dating din ako doon. Pero hindi ko minamadali. Ayun. Pare, gusto ko lang talaga magpasalamat sa'yo. Nandiyan ka lagi para pakinggan ako. Hindi ka nagsasawa pakinggan yung mga hinaing ko. Kaya, salamat sa'yo pare. Dahil ka nandiyan para sa akin. Pare, sa tagal na nating magkaibigan, siyempre pare, mahal ko ang pagkakaibigan natin. So, ako na ha, hindi ako nang dadaya. Ikaw na! Tagayin mo na yan. Teka lang po. Shay, umaga ka na naman. Kanina pa kita inaantay eh. Parang lasing ka na naman. Papayagan ka naman, magpaalam ka lang eh. Di, wala. Nagkayan lang kami ng barkada. Nagkasarapan ng inom tsaka kwentuhan. Parang hangover ka pa. Mabuti tayo pumasok na sa loob. Hindi, okay lang ako. May ka na muna dyan para magpahinga ka na. Hindi na. Pahinga ka na lang muna. Lasing ka pa. Ano ba? Alam mo, napapansin ko, ayaw mo na akong sipingan. Mabaho ba ako? Hindi ka na ba nakakit sa akin? Hindi naman sa ganun. Madalas lang pagod sa trabaho. Sige ka. Pag ganyan ka ng ganyan, bahala ka. Hoy, anong iniisip mo dyan? Joke lang yun. Ano ba naman to? Kung anong iniisip mo eh. Sige, pahinga na ako. Sabi mo, hindi siya ganyan nung magjowa pa lang kayo. Pero nagbago siya nung kinasal na kayo. Hindi na kayo madalas magsiping. Oo eh. Sarap naman talaga pakinggan mga sinasabi mo na napapaligaya kita at nabibigay ko yung pangangailangan mo. Totoo ba talaga yung mga sinasabi mo? Oo naman. Kung alam lang sana ng kapatid ko na ang pinakamamahal niyang asawa
ay laging wala dito sa bahay at hindi ko malaman kung saan ba nagpupunta. At kung alam lang din sana ni Mick na alas 6 na ng umaga, ngayon palang uuwi. Alam na alam mo talaga ang oras ng uwi ng asawa mo, no? Kaya inuunahan mo na. Hoy, Shay, hindi porket panggabi ang asawa mo, safe ka na. Saan kaya galing ang mahal kong hipag? Ikaw napaka-ilamera ka. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Kasi wala akong pakialam sa'yo. Ikaw, wala kang pake. Pero ako, meron. Dahil ginagawa mo ng tanga ang kapatid ko. Wala akong ginagawang masama. Yang isip mo lang talaga ang masama. Itong tatandaan mo, Shay. Mahuhuli ka rin. Kung may mahuhuli ka. Mick! Mick! Buntis ako! Magiging tatay ka na! Di ba ang tagal nating inantay to? Di ba? Ano? Bukas na bukas din, samahan mo ako sa OB para makapagpa-check up na ako. Para mas maalagaan si baby. Ba't ganyan ka nang nangyari sa'yo? Magiging tatay ka na. Magkakabibi na tayo. Tatay ka na. Bakit? Bakit nagawa mo sa akin to? Ang sakit-sakit ng ginawa mo. Pero tatanggapin ko. Kasi mahal na mahal kita. Hindi ko kaya na wala ka. Ito pare, buti natira pa ako ng lambanog. Ay! O nga pala, kuha akong chaser ha. Okay na yan. Oh, pare, mahirap inumin yan. Okay na yan. Eh sige, malakas ka eh. Bakit nga pala pabigla-bigla mo yung ayaw mo ng inom natin? Ano ba may trabaho ka ngayon? Pare. Ang sakit-sakit. Hindi ko alam kung paano kakayanin to. Bakit pare, may problema ba? Pare, buntis si Shay. Buntis ang asawa ko. Ano? Ibig sabihin, nabuntis siya ng iba? Ibig sabihin, may lalaki ang asawa mo, si Shay? Oo, pare. Kailangan makilala ko kung sino yun. Pare, bakit hindi mo ipagtapat sa kanya na ganyan ang kalagayan mo? Malay mong maintindihan ka niya. Pare, huli na ang lahat. Iniisip ko pag sinabi ko sa kanya, sumama siya dun sa lalaki na kabuntis sa kanya. Iniisip niya kasi ako yung ama na pinagdarala niya. Kaya, tatanggapin ko na lang. Pare, nababaliw ka na talaga, no? Kailangan mong tanggapin ang consequences niyan. Hanggang kailan mo ba itatago at ililihim sa asawa mo yan? Pare!
buntis ka na pala. Oo. Magkakapamangkin ka na. Hindi ko nga alam eh. Kung pamangkin ko nga ba talaga yung pinagbubuntis mo. Sige! Subukan mo. Alam mo, namumuro ka na sa akin, matandang dalaga ka ha? Ano bang problema mo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Mabuti pa, lumayas ka na lang dito sa pamamahay na to at maghanap ka ng lalaking magdidilig sa'yo para matigil na yung pambubwisit mo sa akin. Dapat nga maging mabait ka na sa akin kasi magkakapamangkin ka na. Hindi ko pamangkin yan. Oh, ano bang kailangan natin pag-usapan? Buntis ako. Ha? Talaga? Eh di, sa akin yan. Natural sa asawa ko. Ano? Hindi pwede mangyari yun. Bagong asawa mo. Baog si Mick. Ano? Kilala mo si Mick? Oo. Matali ko siyang kaibigan. Kaya alam ko lahat sa kanya. Meron siyang mga problema na hindi lang niya masabi sa'yo. Kasalanan ko kasi ito eh. Noon pa lang matagal na kitang mahal. Kaya, Shay, gumawa ako ng paraan para makilala ka at mapalapit sa'yo. Lahat ng to, alam mo? Matagal na kitang mahal. Ito yung malaking kong kasalanan sa kaibigan ko. Ang sulutin ng asawa niya. Jason, hindi kita mahal. Nahanap at nakita ko lang sa'yo ang mga pagkukulang sa akin ng asawa ko sa kama. Yun lang yun. Yun lang yun. Shay. Shay. Oh, pare. Ano na plano mo ngayon? Gusto ko siyang murahin. Gusto ko siyang saktan dahil sa panloloko niya sa akin. Pero, kapalit nun, mawawala naman siya sa akin. Eh di, tatanggapin mo na lang yung bata. Habang buhay mong dadalhin yung panloloko niya. Siguro, pare. Para hindi siya mawala sa akin. Tsaka hindi naman kasalanan kasi nung bata. Feeling ko kasi malaking kakulangan. Yung hindi ko siya mabigyan ng anak kahit kailan. Baka sinadya na rin na maging susi siya. Para magkaanak na rin kami. Pare, hindi mo lang ba aalamin kung sino nakabuntis sa kanya? Ganun lang ba yun? Siguro. Para saan pa? Di na rin naman maibabalik eh. Salamat na lang sa kanya na nabigyan kami ng anak kahit sa pagkakasala na buo. Bilib talaga ako sa pagmamahal mo kay Shay, pare. At napaka-positibo ng pananaw mo sa buhay. Ganun talaga siguro, pare. Hindi palaging papanig sa atin ang kapalaran.
Shay! Shay! Oh, ba't nandito ka pa? Di ba sabi ko sa'yo, huwag na tayo magkita kahit kailanman? Alagaan niyo at mahalin yung anak ko. Napakabuti ng kaibigan ko. Para masaktan siya. At malaman niya na nag-traitor ako sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Magpanggap ka na hindi mo alam na baog siya. At ililibing na natin sa limot ang lahat. Kasalanan man niya dahil naglihim siya sa'yo. Pero mas malaking kasalanan natin sa kanya. Sana patawarin tayo ng Diyos sa mga nagawa nating kasalanan.